pa natin, sabotahe si Akla, si Roque. Alam nyo ba, eto baka may magwala na naman. Alam nyo ba na si Kaufman, Attorney Kaufman, ay abogado din pala ni Imelda Marcos? Alam nyo ba yon? Baka pwedeng pakishare naman kung anong kaso at kung paano niya naging abogado yan. Okay? Kasi, nakita ko lang kanina sa article yan eh. No? Pero anyway, eto po muna. Sabi rito, neither the former president nor anyone else in the immediate vicinity is interested in Harry Roque as a lawyer. Eto, magkaaway po talaga na itong dalawang ito eh. Bastos kasi si Harry Roque. Imagine kung ba gano'ng kabastos itong si Akla. Sabi nga niya rito, mula po noon, unang araw pa lamang iniitsipwera na siya nito ni Harry Roque. Inililigaw ang publiko. Hindi ba't katakot-takot ng paasang ginagawa ni Harry Roque? Katulad na lang ngayon, anong ginagawa naman ngayong bago ni Roque? Etong yung kabit ni Digong, di ba? Hindi raw nakakadaanan, 4 na beses na hindi nakakadalaw kay Duterte. Nag-aalala na sila kasi ito yung pinakamahaba na panahon na wala silang nababalitaan kay Digong. Ito mismong abogado, no? On a daily basis, pumupunta sila kay Digong. And besides, ang anak lang ni Duterte na si Kitty, Jan kay Hanilet, ang pwede pong pumunta doon. Si Hanilet pinagbigyan lang. Hindi po nangangahulugan na pwede nang anuhin yung maging regular na. 'Di ba? Dito ko po kasi rin naman nakita itong yung kay Imelda Marcos. So ito hong artikulo na to, that was 12 years ago. The Scourge of the Dreaded Red Notice. Yan. Sabi rito sa ilalim mo, international lawyer Nick Kaufman has represented the Gaddafi children, defended Democratic of Congo leader Jean-Pierre Bemba. Ito yung iniwanan niya nung wala ng pambayad. Tapos natalo yung kaso against war crimes and has Imelda Marcos as a client. Huwag na kayong magalit. Naging kliyente niya si Imelda. Kaya nga ang tama yung paniniwala ko na si Amy Marcos ang nagrekomenda nga rito. Hindi ko na sinasabi sa inyo eh. Imelda, si Amy ang nagrekomenda rito kay Kaufman na kunin. Okay, ngayon, ito ho yung interview. No, makikita nyo ito sa Alvin and Tourism. Ito yung Alvin and Tourism, ito po yung kabaro ni Harry Roque na nakaaway niya sa labas ng kulungan ni Digong. Yan yun. Sabi niya na, ngayon, bakit doon ka sa Pilipinas kung ano sinasabi mo, tapos dito ngayon, eto, harapan tayo. Sabihin mo. Yun. Doon po yung namula ang hasang ni Harry Roque. Sabi niya rito, ito yung tanong tanong. Ito, sabi rito, the former president is fully aware of my former clients and also knows that my meeting with Imelda Marcos took place more than 13 years ago over a Chinese meal in Manila. Ano kaya kaso yun? That must be an international case. Okay? This was before the Duterte family was recognized as political, blah, blah, blah. Okay na yan. Iwanan muna natin yan. Etong question number 2. What is your response to individuals who accused you of employing what they perceive as delaying tactics or stalling the proceedings? Kasi po si Harry Roque, kasi po etong si Kaufman, nag-request sila ng interim release. Ang problema sa interim release nila, may problema talaga. 'Di ba? So may hinihintay para siya mga ebidensya, mga ganyan-ganyan. At ni-request niya na i-delay ang paglabas ng hatol. Kasi alam niyang hindi mapagbibigyan si Digong. And sinasabi rin ni Harry Roque na matagal ko naman ang sinasabi na sa history ng ICC, hindi ito wala pa itong pinagbigyan ng interim release. Sabi niya. Kaya dapat iba ang kanilang diskarte na gagawin. Yan yun.
Kaya sabi niya, could you also explain why the deferment of the interim release is necessary? Sabi niya. Teka. Sabi niya rito, ito yung sagot niya. I am stalling nothing. I will not, however, pursue a request or something as a fundamental as interim release when I have been prevented from accessing information which I believe to be crucial to obtaining that objective. Sabi niya. So, kaya nga hinihintay niya yung mga ebidensya na yan. Kasi hindi siya pinapayagan na makita niya eh. Ako man, iniisip ko rin yun eh. Hingi ka ng interim release. Tapos, anong ebidensya pang hinihintay mo para doon para makumbinsin nyo na payagan si Duterte? Unang-una, ang mga requirements doon sa interim release, kailangan makumbinsin mo ang ICC na hindi yan tatakas, hindi yan flight risk. Yan ay hindi nagagawa pa ng additional crimes. Yung ganon. Diba? Na dapat masisiguro na kapag ka pinatawag para sa hearing ay sisipot. Ay ang problema po kasi, 'di ba, nakipag-usap sila doon sa prosecutors ng ICC. Prosecutors ni Digong. Mayroon silang siguro ipinakiusap nila na wag yung tutulan etong bansang ito yung binanggit nila. No? Kaso ang bunganga ni Harry Roque, ang daldal kung ano-ano ng mga bansa ang sinasabi. Pati yung Australia, pati yung South Korea, di ba, Malaysia, kung ano na yung mga dinadaldal. Para pagka hindi po nangyari at hindi napagbigyan, masisira ang pangalan ni Kaufman. Yun ang discarding akla eh. Ngayon, sabi niya, ang naalala ko ron, ang sabi doon, tinutulan po ng prosecution ang na request, kinontra nila. Ang sabi nga nila, ito yung klase ng pag pinagbigyan mong makalabas ng ICC, hindi na babalik. Unang-una, hindi nila nire-recognize ang kapangyarihan, ang jurisdiction ng ICC. So natural, paglabas dito, igigiit nila yan na hindi nila kinikilala o niya kinikilala ang ICC. So hindi na ito makakabalik dito. Pahirapan na naman, nahuhulihin. Diba? Isa pa, ang gulong kausap dahil yung mga bansang binabanggit, hindi naman yun ang isang bansang kanilang pinag-usapan, kaya hindi sila tumutol. Sinayang nila yung opportunity, no? Hindi na sana tumutol eh. Ang dami pang, ay nako. Kaya sabi niya, unfortunately, I cannot elaborate on the nature of the information that I require. Tingin ko to, mga medical records ito eh. Nagpapaawa lang ito. Ang medical records kasi hindi basta-basta binibigay, nire-release yan eh. Kahit na sabihin nating abogado, unless sinihingi ng korte yung medical records, korte mag-uutos doon sa tawag dito sa provider kung ano yung dapat nilang isubmit base sa request ng korte. Sabi niya, I cannot elaborate on the nature of the information that I require. I have, however, been seeking this information for several months and did not believe it conceivable that it would be so slow in forthcoming. These delays are not attributable to the defense. Furthermore, I am not going to apologize for doing my job thoroughly, even if it is not at the pace required by others. All that counts is that the former president is fully informed and consents to his team's activity on his behalf. Okay. Kaya nga ito, tinidefeat nito yung sinasabi nila na na tinatanong daw. Kasi alam ko nitong huli nakadalaw si Hanilet. Sabi niya, tinatanong daw ni Digong, ano ba talaga ang kaso ko? He's a lawyer. He knew, di ba, the Rome Statute, the process. And then for sure, in-explain na yan ni Kaufman kay Digong. Kaya yung paawa effect nila, ano ba talaga yung kaso ko? parang yung namitas lang ng mangga na matanda na nakulong. Yun nga, hindi nagtanong kung ano ang kaso niya eh.
Kasi alam niya ang kaso niya. Di ba? Question number 3, sabi, ito na yung binanatan si Roque. There have also been statements that former President Rodrigo Roa Duterte is unaware of his case and that his lawyer are not visiting him. How accurate are these claims? Yun ang sinasabi nga, magint ko na kanina pala to. Yun ang sabi ni Harry Roque na, I think 2 days ago, nasabi ni Roque sa kanyang live. Nag-aalala nga po kami sapagkat sabi nga po ni Pangulong Duterte, hindi pa daw siya nakikita yung kanyang mga abogado. Siniraan na naman si Kaufman. Ngayon, sabi ni Kaufman, ito, these are baseless claims circulated by petty-minded petty-minded ka raw and self-interested individuals who have no reason to vilify the defense. Diba? So, kasi nga naman, di ba, may motibo nga naman si Harry Roque talagang gawin yan, siraan at sirain ng defense. Kasi nga, gusto niya siya yung maging tagapagtanggol. Syempre, magkanong bayad dyan ang mahal. Di ba? Binabayad ng mga Duterte kay Kaufman. Kailangan ni Harry Roque ng revenue. Or else, magbibenta na ng ari-arian yan. Panusto sa kanilang pag-i-stay sa labas. Wala rin naman siyang hanap buhay doon. Diba? Diyan sa the Netherlands. As you know, Alvin, we visit the former president on a daily basis. You see us coming out of the prison regularly, and you are our best witness to the fact that these statements and rumors are malicious lies. So, lagi naman pala, halos araw-araw naman pala, dumadalaw sila kay Digong. Diba? Gago talaga si Harry Roque. Ito pa, number 4. In our previous interview, you characterized crisis scheme, legal remedy involving Dutch laws. Why do you consider this a big mistake? Yan. Ito yung sagot niya. A Dutch lawyer has confirmed to me that Harry Roque approached him with an initiative to sue the Dutch government for facilitating the rendition of the former president. So, kumonsulta sa abogado si Harry Roque, si isang Dutch lawyer, para pasimulan yung pagdidemanda. Yung Dutch government ang kakasuhan ni Harry Roque. Dahil po sa pag-facilitate daw nito. Kumbaga, bakit pinayagan na yung pag-deliver kay Digong mula Pilipinas papunta dyan sa the Netherlands, diba? Mga kababayan, bobo lang talaga to si Harry Roque. O binobobo lang kayo, mga DDS, sapagkat yun pong ICC, no? Bagamat nandyan yan sa loob ng the Netherlands, ito po ay meron po itong autonomy. Okay? Sumusunod sila sa patakaran ng Dutch government outside their vicinity. Pero pagdating po rin sa loob, they have their own set of rules. At ipinatutupad rin nila yun dun sa mga taong nasa paligid nila. Pati ang Dutch laws, ginagalang din po nila. Okay? Merong agreement ang ICC at saka itong Dutch government. Tarantado talaga to si Harry Roque. Hindi demanda niya yon. Para palayasin ng Dutch government ang ICC? Tapos wala na silang lugar na mapuntahan. At sasabihin ng ICC, okay, pinalayas kami pansamantala, umuwi ka muna sa Pilipinas. Yun yata yung naiisip ni yung naiisip ni Harry Roque, palayasin ng Dutch government kasi nga niloloko niya mga Pilipino. Sinasabi niya na mahal na mahal ang mga Pilipino si dating Pangulong Duterte. Pati ng buong mundo, sikat na sikat ito. Katunayan, BFF ito ni Donald Trump. So, ang gusto kong puntuhin dito, tinatakot, plinanong takutin, harasin ni Harry Roque ang Dutch government na malilintikan kayo sa Amerika.
dahil sa pagkatig ninyo, tinayagan ninyo na makalapag ang eroplano ng Pilipinas na may dala sa kanya na inihatid siya rito sa ICC. Sabi ni Kaufman, in my opinion, this was a crisis scheme because the release of the former president would require the cooperation of the Dutch government. Sabi niya, sa palagay ko naman, ito'y isang malaking kasiraan ng tuktok sapagkat kung mapagbibigyan si Duterte na mapalaya, ang Dutch government ay mayroon ding makakabahagi rin sa proseso nito. Sabi niya. Ngayon, President would require the cooperation of the Dutch government, something unlikely to be forthcoming if they are being sued by the person concerned, Harry Roque. I was also told that once the Dutch lawyer learned that Harry Roque was a fugitive from justice, pugante ka ha. So nang malaman daw po ng Dutch lawyer, no, ang nilapitan ni Harry Roque na ito pala siya, si Harry, ay isang isang puganting, isang puganting, tinigil niya na ang communication kay Harry. Ano ang totoo, Harry Roque? Nilalandi mo lang to? Crush mo? Kasi para sa isang abogadong katulad mong galing ng UP at accredited ng ICC para humawak ng kaso dyan, alam mo ang ginagawa mo. Alam mo ang mga repercussions kapag sinampahan mo ng kaso o dinimanda mo ang Dutch government. But Harry Roque is persistent to the point of obsessive, and with his plan, he could very well have jeopardized the defense efforts to release the former president. I have made it known that I would find it hard to forgive him. Oh, Harry Roque, kahit lumuhod ka, kumanta ka pa, hindi kanya basta-bastang mapapatawad. Siyempre, biruin mo, sinisira ka ni Akla, sinisira ka ng isang pugante. Nakakababa nga naman ang level, di ba? Tsaka mo patawarin. Ngayon, sabi pa niya, I refuse to entertain his rumblings. One day, Harry Roque has portrayed, from day one, Harry Roque has portrayed himself as the only person capable of defending the former president, motivating the public against me and my team. So pinapalitaw ni Harry Roque na siya lang yung mas makapagtatanggol kay Duterte. No? Tapos sinisira niya si Kaufman. Alam niyo, tama yung sinabi ni Sal Panelo tungkol kay Harry Roque na maging si Digong walang bilib sa kanya. Kasi nga, yung mga issues nung siyang spokesperson, di ba kaya naging dalawa nun nagpapaliwanag rin itong sa programa niya, si Sal Panelo. Kasi pag si Harry Roque raw ang nagdala ng issue, nanganganak. Nanganganak daw. Diba? Intrigador. Eto pa. A status which, Harry Roque would be best advised to channel the energy he has expended on meddling into defending his appeal against the denial of his supposed refugee status. So yung asylum ni Harry Roque, kumpirmado po ni Kaufman na deny. So, mag-focus na lang daw si Harry Roque sa pag-apila nito. Diba? Yun ang binabanggit din nung nakaraan ni Attorney Ganadin na-deny, tapos inapila ni Harry Roque sa German government yata yun, inapila niya. Kaya lang mukhang nararamdaman niya rin na madideny din yung kanyang apila. Kaya inuunahan niya na ngayon na
na uwi na lang siya ng Pilipinas. Uhulihin na siya diyan, delikado siya eh. Kasi oras na na-deny po yan, yung kanyang apila. Pwede pong agad-agad arestuhin siya. 'Di ba, ng Dutch police na Interpol. Hindi ko alam kung magagalit siya, matatakot, kikiligin pag hinuli siya ng mga AFAM. Sabi niya, a status which he could have been happy to jettison if someone would be prepared to employ him. As it jettison, ibig sabihin yung BT1. Ito. As it is neither the former president nor anyone else in his immediate vicinity. Ibig sabihin, may hindi ang presidente o kung sino pa man sa paligid niya, no, is interested in Harry Roque as a lawyer. So wala raw pong may interest kay Harry Roque na i-hire bilang abogado. The former president has made it known that Roque should stop interfering in his case and return to the Philippines to sort out his own troubling legal issues. So dati pa pala, pinalayas na siya ni Digong sa the Netherlands. At sinabing, huwag ka nang manghimasok, huwag ka nang pakialam. Umuwi ka ng Pilipinas. Parang ganito yan, no? Ganito yan. Hari, utang ina mo. Umuwi ka na ng Pilipinas, huwag ka nang makialam sa kaso ko. Lalo akong madidiin dito sa ginagawa mo, panghihimasok. Mag-focus ka doon. Harapin mo ang Quadcom. Malamang ganun yung sinabi sa kanya eh, no? Malamang ganun rin yung pagkakasabi. Oops, yan. So yun po, no? Ito pala yung kwento ng pangingialam ni Harry Roque. Parang na-imagine ko si Digong habang sinasabi yung kito. Yun nga, di ba? Ganun nga yung lagay yun, no? Harry Roque, putang ina mo. Umuwi ka ng Pilipinas, huwag kang makialam sa kaso ko. Ayaw ko sa'yo. Mag-focus ka doon sa kaso mo. Harapin mo ang Quadcom. Tapos dagdagan pa natin. Naalala ko, pinapagtawanan ako ng mga loyalista na bangag dahil sinabi mo, nung pinajustify ko sa iyo, ang Pogo, buksan uli para magkapira. Sabi mo, kumikickback ako, binibigyan ako ng pera. Diba? Ano pa yan yun? Ayaw ko sa'yo, sinungaling ka. Sabi mo, tumawag ako sa iyo madaling araw, 2:00. Kasi arestuhin ako. Ang himbing ng tulog ko, tinawagan ako ni Sal, nagtatanong, putang ina. Naginip ako, nakayakap ako sa siksi. Nagkisup-sup ko na. Tapos tinanong sa akin ang pangalan mo, nabanggit. Na sinabi ko sa iyo daw, tinawagan kita, arestuhin ako. Sabi ko, hindi. Hindi yan totoo. Bakit mo ginawa yon? Sinungaling ka, ginagamit mo pa ang pangalan ko. Di ba? Mukhang gano'n eh, mukhang gano'n yung pagkakasabi sa kanya eh. Sulit na ba yung pagkaka-imagine mo? Ay, nako. Okay, Sir Jeremy, I just look at our journal for international lawyers. No record was found. Attorney Kaufman was former First Lady Imelda Marcos lawyer. There was no record. Ganon. Okay.
Okay, so wala daw hindi raw niya naging abogado. Nakalagay kasi ron yung sinabi doon sa article. Ito, yung nauna. Oops. So to, focus din, nagsisinungaling din si Kaufman. Ito pa. Ba? But anyway, thank you so much for the clarification.